Kung may maririnig pa akong isang salita tungkol sa pera ko, wala nang magaganap na magalang na usapan. Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang ng diretso ang aking ama, si Gregorio, habang ang aking madrasta, si Dina, ay natigilan na. Ang tinidor ay nasa kalagitnaan, patungo sa kanyang bibig. Kakagawa niya lang ng isang biro tungkol sa paggamit ng aking military savings para sa seguridad ng pamilya at inaasahan niyang tatawa ako. Personal kong ipapaliwanag sa kanya kung saan siya lulugar, pagpapatuloy ko, matatag ang aking boses, at kung bakit ang pera ko ay hindi sa kanya. Agad na naglaho ang ngiti ni Dina. Ang aking ama ay parang lumubog sa kanyang upuan, hindi magawang tumingin sa aking mga mata. Hindi ito isang pagmamaktol ng teenager. Ito ay babala ng isang sundalo. At base sa takot sa kanilang mga mata, alam nilang seryoso ako. Bago ko sabihin sa inyo kung ano mismo ang ginawa ni Dina sa sandaling ako'y tumalikod, mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung saan kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang aabuti ng kuwentong ito. 3 araw ang lumipas, bumalik ako sa base, napapaligiran ng pamilyar at malinis na ugong ng buhay militar. Wala akong maikling kuwento ng buhay na maiaalok sa mga tao. Ako ay 29 na taong gulang, isang combat medic, at namumuhay ako ayon sa mga protokol. Suriin, patatagin, ilikas. Ang pagpapanik ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa larangan ng digmaan at tiyak na hindi ko ito pagbibigyan pagdating sa aking pananalapi. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, bukas ang laptop, at ginagawa ang aking lingguhang pagsusuri. Karamihan sa mga tao ay tinitingnan muna ang kanilang social media sa umaga. Ako, tinitingnan ko ang aking credit report. Ito ay isang ugali na isinilang mula sa kawalan ng tiwala, isang mekanismo ng kaligtasan na hinasa sa loob ng maraming taon ng pamumuhay sa isang bahay kung saan ang privacy ay isang mungkahi, hindi isang karapatan. Normal ang lahat hanggang sa mag-scroll ako sa ilalim ng listahan ng mga kamakailang katanungan. May isang linya na nagpatigil sa aking paghinga. Isang high-risk na online lender. Ang uri na naniningil ng napakataas na interes at hindi nagtatanong ng masyadong maraming katanungan ay nagsagawa ng credit check sa akin. 48 oras na ang nakalipas. Hindi ako sumigaw. Hindi ko inihagis ang computer sa kabilang silid. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking ama. Gregorio, sabi ko nang sagutin niya. Nilaktawan ang mga pagbati. Bakit may high-risk lender na tumitingin sa credit history ko? Alena, nauutal niyang sabi. Ang kanyang boses ay may halong kaba na laging naroroon kapag kasama niya si Dina. Wala lang yon. Tinitingnan lang ni Dina ang ilang mga pagpipilian sa pamumuhunan. Malamang napindot niya lang ang maling buton online. Alam mo naman siya pagdating sa mga computer. Nagsisinungaling siya. Naririnig ko ito sa tono ng kanyang boses, sa paraan ng kanyang pagmamadali sa paliwanag. Hindi si Dina mahina sa mga computer. Siya ay palakalkula at hindi siya tumingin sa mga pagpipilian. Hindi ka aksidenteng mag-apply para sa isang high-risk na pautang. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makagawa ng mas maraming dahilan. Hindi ko kailangan ng kanyang pag-amin. Nasa akin na ang motibo. Ang alaala ay bumalik sa akin noon. Matalim at mapait. Ako ay 16. Nakaupo sa isla ng kusina. Sinusubukang gawin ang takdang aralin habang si Dina ay nagbabayad ng mga bayarin. Hindi siya sumisigaw. Kalmado siya, halos klinikal habang pinipindot niya ang calculator. Tumaas ang kuryente. Sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Tumaas ang tubig. Ang presyo ng pagkain ay sobrang taas. Tumingin siya sa akin noon. Ang kanyang mga mata ay dumadaan sa akin na para bang ako ay isang appliance na kumukonsumo ng masyadong maraming kuryente. May ideya ka ba kung gaano kamahal ang pagpapanatili ng buhay ng isang tao, Alena? Ang espasyong sinasakop mo, ang init na ginagamit mo, ang ingay. Mayroon siyang ledger. Nakita ko ito minsan. Isang literal na kwaderno
kung saan niya itinatala ang halaga ng aking pag-iral. Bawat pagkain, bawat bayarin sa school trip, bawat pares ng sapatos na binili ng aking ama para sa akin. Nagpapanatili siya ng isang listahan ng aking pagkabata. Tinitingnan ang bawat pisong ginastos sa akin hindi bilang pagiging magulang, kundi bilang isang utang na inaasahan niyang sisingilin. Iyon ang susi, hindi iniisip ni Dina na nagnanakaw siya ng 2 milyong piso mula sa akin. Sa kanyang baluktot at may karapatang matematika, naniniwala siyang naniningil lang siya ng utang. Inakala niyang may utang na loob ako sa kanya para sa abala ng aking pag-iral. Tumingin ako pabalik sa screen. Sa katanungan mula sa nagpapautang. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay isang singil. Parating na siya para maningil. At ginagamit niya ang aking ama bilang sistema ng paghahatid. Isinara ko ang laptop. Ang galit sa aking dibdib ay malamig, mabigat at kapaki-pakinabang. Hindi ko siya tatawagan. Hindi ako makikipagtalo tungkol sa kung gaano karaming tubig ang ginamit ko noong high school. Aalamin ko kung gaano kalalim ang hinukay niyang butas at pagkatapos ay ililibing ko siya dito. Hindi ko tinawagan ang nagpapautang. Hindi ako nagsayang ng oras sa paghihintay habang nakikinig sa elevator music at mga paliwanag. Dumiretso ako sa kanilang web portal. Ang site ay makinis, agresibo, ang uri ng interface na idinisenyo upang mapapirma ka sa iyong buhay sa 3 pag-click o mas kaunti pa. Inilagay ko ang aking sariling email address. Agad itong nakilala ng sistema na humihingi ng password na hindi ko kailanman nilikha. Naging masusi si Dina, ngunit naging mayabang din siya. Ginamit niya ang aking tunay na email address upang magmukhang lehitimo ang aplikasyon. Sa pag-aakalang hindi ko kailanman susuriin o marahil sa pag-aakalang mabubura niya ang mga abiso bago ko makita ang mga ito. Ngunit nagkamali siya sa isang kritikal na bagay. Hindi niya mababago ang paraan ng pagbawi nang wala ang aking telepono. Nag-click ako sa nakalimutan ang password. 3 segundo ang lumipas, nag-vibrate ang aking telepono. Ipinasok ko ang code, ni-reset ang login, at bumukas ang mga digital na pinto. Nakapasok ako. Ang dashboard ay isang nakakatakot na testamento sa kanyang kasakiman. Nakasulat sa makapal na berdeng letra, pautang na naaprubahan, halaga ato sa linyan biang linyang, katayuan. Naghihintay ng paglabas. Nag-click ako sa tab na mga dokumento. Hindi ko tiningnan ang rate ng interes. Alam ko nang magiging kriminal ito. Iba ang hinahanap ko. Sa bawat digital na transaksyon, mayroong isang multo sa makina. Isang metadata log na sumusubaybay kung saan at kailan inilapat ang isang lagda. Tinatawag itong audit trail. At karamihan sa mga baguhan ay hindi man lang alam na umiiral ito. Binuksan ko ang sertipiko ng pagkumpleto. Ito ay isang detalyadong log ng bawat pakikipag-ugnayan sa dokumento. Nag-scan ako pababa sa linya ng lagda. Nilagdaan ni Alena, sabi nito, ngunit sa tabi mismo ng timestamp ay ang matibay na ebidensya. Ang IP address. Hindi ko na kailangang mag-trace. Agad kong nakilala ang string ng numero. Ito ang parehong static IP address na in-set up ko para sa aking ama 3 taon na ang nakalipas para tulungan siyang pamahalaan ang kanyang mga smart home device. Ang timestamp ay nagsasabing Oktubre 15 Lidon H. Noong Oktubre 14, ako ay nasa isang field hospital sa Mindanao. Ginagamot ang isang 19 na taong gulang na korporal na tinamaan ng shrapnel sa binti. Hindi ako pumipirma ng mga dokumento ng pautang sa kusina ng aking ama. Nagkukuskus ako ng dugo mula sa ilalim ng aking mga kuko. Hindi lang pineke ni Dina ang isang lagda. Nag-iwan siya ng isang digital na fingerprint na naglalagay sa kanya sa lugar ng krimen. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng pagkakanulo. Ang bahaging iyon sa akin ay nasunog na. Sa sandaling makita ko ang credit inquiry, ngayon ay naramdaman ko na lang ang malamig at matigas na kasiyahan ng isang mangangaso na natagpuan
ang bakas ng dugo. Na-download ko ang PDF. Kumuha ako ng mga screenshot ng dashboard. In-export ko ang mga IP log. Pagkatapos ay pinalitan ko ulit ang password. Nilockout si Dina sa account na nilikha niya sa aking pangalan. Hindi niya malalaman kung bakit hindi siya makapasok muli. Aakalain niyang isang glitch lang ito. Gumawa ako ng isang bagong folder sa aking desktop. Hindi ko ito pinangalan ng pamilya o Dina. Pinangalanan ko itong ebidensya. Kinaladkad ko ang mga file sa folder. Ang pag-click ng mouse ay malakas na tumunog sa tahimik na kwartel. 2 araw ang lumipas. Umilaw ang aking telepono na may pangalan ni Dina. Hinayaan kong mag-ring ito 2 beses. Sapat lang para ihanda ang aking sarili. Pagkatapos ay sinagot, "Alena?" "Anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na nagpangilo sa aking mga ngipin. "Napakasaya kong naabutan kita. Makinig ka. Mayroon kaming magandang balita ng iyong ama. Nakahanap kami ng perpektong lugar. Isang maliit na rest house sa Tagaytay. Tulad ng lagi nating pinag-uusapan." Hindi ako nagsalita. Nakikinig lang ako sa ugong ng koneksyon. Hinahayaan siyang punan ang katahimikan. "Napakasulit," patuloy niya. "Medyo nagmamadali na ngayon, pero mabilis ang mga nagbebenta. Kailangan nating tapusin ito ngayong linggo. May isang maliit na problema lang. Kailangan ng bangko ng pangalawang lagda sa ilang mga release form. Isang formalidad lang naman." "Talaga? Isang bagay tungkol sa pag-aalis ng lumang student loan mo para hindi maapektuhan ang aming debt-to-income ratio. Ito ay isang kasinungalingan na napakatorpe na halos nakakainsulto. Walang student loan. Binayaran ko ang aking edukasyon sa pamamagitan ng serbisyo. At walang ganoong bagay, tulad ng isang release form na nangangailangan ng isang closing ceremony." "Isang release form?" Ulit ko, pinapanatiling patag ang aking boses. "Eksakto," sabi niya. "Kampante na ngayon dahil hindi ko ibinaba ang telepono. Nakahanap kami ng paraan para alisin ang aksidenteng loan inquiry na iyon sa iyong record, ngunit kailangan mong pumunta sa closing para pirmahan ang isang quick claim release. Sinasabi lang nito sa bangko na wala kang interes sa property kaya titigilan ka na nila." Inakala niyang napakatalino niya. Ginagamit niya mismo ang credit inquiry na siya ang gumawa bilang pain. Sinasabi niya sa akin na inaayos niya ang isang problemang siya ang lumikha habang sa katotohanan ay inaakit niya ako na pirmahan ang pinal na mortgage deed na magkakabit sa mapanlinlang na a 2.5M na down payment sa isang 30-taong mortgage. Kung pipirmahan ko ang deed na iyon, wala akong pinapakawalan. Tumatanggap ako ng pananagutan. "Kailan ang closing?" Tanong ko. "Huwebes ng 2:00, sabi niya. "Sa opisina ng bangko sa Makati. Makakapunta ka, hindi ba? Para sa iyong ama." Sobrang stress na niya na baka hindi ito matuloy. Naroon na ang lahat ng ebidensya. Maaari ko sanang i-email ito sa kanya noon din. Maaari ko sanang tawagan ang pulisya, ngunit magiging magulo iyon. Ito ay magiging isang away pamilya. Sasabihin niyang hindi pagkakaunawaan lang ito na mayroon siyang verbal na pahintulot mula sa akin na ako lang ay isang naguguluhan at galit na stepdaughter. Kailangan ko siyang kumilos. Kailangan ko siyang umupo sa isang silid na may pangangasiwa ng gobyerno at magsinungaling sa talaan. "Darating ako," sabi ko. "Napakaganda!" bulalas niya. "Ay, Alena, ikaw ang aming tagapagligtas. Magkita tayo sa Huwebes." Ibinaba niya ang telepono. Iniisip na siguro na niya ang kanyang retirement home. Hindi niya alam na kasisiguro niya lang ng kanyang kaso sa korte. Naupo ako doon sandali. Nakikinig sa katahimikan ng kwartel. Ang aking ama ay hindi nagsalita kahit isang salita sa tawag. Malamang na nakaupo siya sa tabi mismo niya, tumatango, nakatingin sa kanyang sapatos. At hinahayaan niyang dalhin ako sa katayan dahil mas madali iyon kaysa labanan siya. Ang realisasyong iyon ay hindi gaanong masakit tulad ng inaakala ko. Pinatigas lang nito ang huling malambot na bahagi sa akin. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang mga schedule ng flight.
Hindi ako uuwi para bumisita. Hindi ako uuwi para makipagtalo. Ako ay ide-deploy. Ang conference room sa bangko ay amoy lumang kape at lemon polish. Ito ay isang silid na may salaming pader na idinisenyo upang gawing parang isang corporate achievement ang pagbabago ng buhay na utang. May isang mangkok ng mga candy sa gitna ng mahogany na mesa. Kinakain ni Dina ang mga ito ng sunod-sunod. Ang tunog ng pagnguya ay malakas sa tahimik na silid. Mukha siyang nagtagumpay. Nakasuot siya ng isang kremang blazer na hindi ko pa nakikita dati, malamang na binili para sa okasyon. At masigla siyang nakikipag-usap sa loan officer, isang lalaking nagngangalang G. Reyes, na mukhang pagod, ngunit propesyonal. Matagal na kaming naghahanap ng lugar na malapit sa tubig, sabi ni Dina, nakasandal. Ideal sana kung makakalipat kami bago magpasko. Napakahalaga lang para sa pamilya na magkaroon ng isang lugar na mapagtitipunan. Ang aking ama, si Gregorio, ay nakaupo sa tabi niya. Mukha siyang kulay abo. Pinagpapawisan siya sa kanyang dress shirt, nakatitig sa isang nakapasong halaman sa sulok na para bang hawak nito ang mga lihim ng universo. Alam niya, sa kaibuturan, lampas sa pagtanggi at takot sa kanyang asawa, alam niyang mali ito. Nakaupo ako sa kabilang panig ng mesa. Ang aking mga kamay ay magkapatong sa aking kandungan. Nakasuot ako ng aking dress uniform. Hindi ko sinabi sa kanila na galing ako sa airport. Dumating lang ako. Ang uniforme ay nagpatuwid sa upo ni G. Reyes. Kinabahan si Dina, bagaman sinubukan niyang itago ito sa isang pilit ng ngiti. Buti naman at nakarating ka, Alena, sabi niya. Medyo mataas ang boses. Alam kong abala ka. Hindi ko ito palalampasin, sabi ko. Nilinis ni G. Reyes ang kanyang lalamunan at tinapik ang salansan ng mga dokumento sa harap niya. Sige, magsimula na tayo. Ito ay isang karaniwang pagsasara, ngunit dahil maraming partido ang kasangkot sa titulo at sa quitclaim, kailangan nating sundin ang pagkakasunod-sunod. Ibinigay niya ang isang makapal na dokumento kay Dina. Ito ang loan application form. Pinopormalisa nito ang mga detalye ng mortgage. Kailangan ko lang i-verify ang impormasyon sa huling pagkakataon, partikular ang mga deklarasyon sa ika-4 na pahina. Ito na, ang kill zone. Pinanood ko si Dina na kunin ang panulat. Hindi man lang nanginginig ang kanyang kamay. Kumbinsido siya sa kanyang sariling salaysay. Tiyak na ako ay isang mapagkukunan lamang na aanihin kaya't hindi niya naramdaman ang panganib. Section M? Sabi ni G. Reyes. Nababagot at mahusay. Down payment. Pinapatunayan ninyo na ang elinam ng 5 milyong libong-libong na kasalukuyang nasa escrow ay mula sa inyong personal na ipon at hindi hiniram na pondo. Tama po ba iyon? Tila tumagilid ang silid. Bumagal ang oras, humahaba na parang candy. Tumingin ako sa panulat na nakalutang sa ibabaw ng papel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bugso ng lumang instinct, ang pagnanais na sumingit, na iligtas ang aking ama mula sa resulta, napigilan siya bago niya sirain ang lahat. Napakadali sanang sabihin na itigil. Ngunit kung pipigilan ko siya ngayon, ito ay isang away pamilya lang. Ito ay isang stepdaughter na nakikipagtalo sa isang stepmother. Ito ay drama. Iiyak siya. Sasabihin niyang nalilito siya. Gagaslightin niya ang aking ama para maniwala na ako ang mahirap pakisamahan. Kailangan kong matuyo ang tinta. Kailangan kong tumawid siya sa linya mula sa sakim na kamag-anak tungo sa isang kriminal. Kailangan kong ang kasinungalingan ay makodify, manotaryo at maisampa sa gobyerno. Iyon ang disiplina, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sagupaan at isang giyera. Hindi ka nagpapaputok kapag papalapit ang kaaway. Nagpapaputok ka kapag nasa lantad na sila. Opo, sabi ni Dina, malinaw ang boses. Tama po iyon. Minarkahan niya ang kahon na may nakasulat na hindi sa tabi ng tanong kung may bahagi ba ng down payment na hiniram. Pagkatapos ay nilagdaan niya ang kanyang pangalan. Ang tunog ng pagkaskas ng panulat sa papel ay parang isang kandado na nagsasara.
Ipinasa niya ang dokumento sa aking ama. Nag-atubili siya, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit siniko ni Dina ang kanyang tuhod sa ilalim ng mesa. Ngumiti si G. Reyes. Kinokolekta ang mga papel. Mahusay. Ngayon, Alena, kailangan lang namin ang iyong lagda sa quitclaim deed at sa gift letter para malinis ang titulo. Inilipat niya ang susunod na salansan patungo sa akin. Lumingon sa akin si Dina. Nagniningning sa tagumpay ang kanyang mga mata. Inakala niyang nanalo na siya. Akala niya, tapos na ang mahirap na bahagi. Hindi ko kinuha ang panulat. Sa halip, kinuha ko ang isang bagay mula sa aking bag. Ang tunog ng mabigat na file na tumama sa mahogany na mesa ay isang mapurol na kalabog. Ngunit sa tahimik na silid na iyon, parang pagbagsak ng martilyo ng hukom. Hindi ako tumingin kay Dina. Tumingin ako ng diretso kay G. Reyes. Hindi ko po ito maaaring pirmahan. Sabi ko ng malinaw, tinitiyak na nakukuha ito ng security camera. Hindi po iyan ang aking lagda sa tseke para sa down payment at hindi ako kailanman nag-apply para sa bridge loan na ito. Tumawa ng kinakabahan si Dina at sinubukang iwaksi ito, ngunit pinutol ko siya. Ibinigay ko ang file kay G. Reyes. Ito ay isang notaryadong affidavit ng identity theft na isinampa sa NBI kaninang umaga. Sa ilalim nito ay ang sariling forensic audit trail ng nagpapautang. Naglaho ang kanyang ngiti nang buksan niya ang file. Ipinapakita ng audit na ang electronic signature ay nagmula sa isang IP address na nakarehistro kay Gregorio at Dina Miller noong Oktubre 14 ng 2:15 ng hapon. Lumingon ako sa aking ama. Mukha siyang masama ang pakiramdam. Sa petsang iyon, nakadeploy ako sa isang combat zone. Kasama ang aking mga utos at talaan ng paglipad. Sumabog si Dina. Inaakusahan akong nagsisinungaling, ngunit pinigilan siya ni G. Reyes. Tiningnan niya ang mga dokumento. Nakita ang mga IP log, ang affidavit, at ang pormang kapipirma lang ni Dina na nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Hindi ito isang away pamilya. Sabi niya ng patag. Tumingin siya sa akin. Nauunawaan ang lahat. Kung popondohan ninyo ang mortgage na ito, dagdag ko. Alam na ang down payment ay produkto ng identity theft at estafa. Magiging kasabwat kayo sa ilalim ng batas. Isinara ni G. Reyes ang file, kinuha ang mga papel mula kay Dina at tumayo. Ang closing na ito ay kanselado. Ang transaksyong ito ay frozen. Sumigaw si Dina. Walang sinabi si Gregorio. Kinuha ni G. Reyes ang telepono, security sa conference room B, at ipaalam sa branch manager. Mabilis na umalis si Dina. Bina at tung. Umalis ako ng mahinahon, ngunit habang nagsasara ang mga pinto ng elevator, sumugod si Dina at inatake ako. Kinakalmot ang file. Pinigilan ko siya gamit ang isang non-lethal hold sa ilalim mismo ng security camera. Ito ay isang hangganan, sabi ko sa kanya, nang mahina. Hindi mo na ito tatawirin. Nang bumukas ang elevator, naghihintay na ang security. Agad ko siyang binitawan. Inatake niya ako. Pinigilan ko siya para sa aking kaligtasan. Dinala nila siya palayo. Sa labas, tumunog ang aking telepono. Hindi ko sinagot. Hinarang ko ang kanyang numero, ang kay Dina, at lahat ng linya na mayroon sila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-iingat sa sarili. Dahil isang suspicious activity report ang naisampa, hindi na ito personal. Ito ay pambansa na. Si Dina ay kinasuhan makalipas ang ilang linggo para sa estafa, falsification of public documents, attempted bank fraud, at assault. Bumagsak ang kasunduan sa bahay. Ang retirement ni Gregorio ay naubos para bayaran ang kanyang mga utang. Nawala sa kanya ang lahat dahil pinrotektahan niya ang isang Maninila. Nagpadala ako sa kanya ng isang email, isang kopya ng permanenteng restraining order. Ngayong gabi, nakaupo ako sa sarili kong apartment. Simple, ang aking balanse sa bangko ay hindi kapanapanabik. Ligtas. Walang dudang akin. Ang pagsasara ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang nakakandadong pinto.
isang tahimik na telepono. At binayaran ko ng buo ang katahimikang iyon. Kung naranasan mo nang protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa iyo, mag-iwan ng puso. At kung gusto mong malaman kung ano ang naging resulta ng kaso sa korte, mag-subscribe